Biro lang po. Ako rin po ay nagpapasalamat po sa ating pong Diyos dahil kami po ay nakauwi. Amen. Dami po namin pinagdaanan bago kami nakauwi. Yung asawa ko, yung anak ko, akala ko po hindi kami makakauwi pa dahil yung anak na po namin. Ilang araw yan, 3-4 araw. Yung sakit ng tiyan, tapos yung 1 week. Tapos nakapunta na po kami ng semi-private, private. Naubos na rin po yung mga padala. Yung assistant doon. Ang dami naman lang pinuntahan eh. Hindi rasap. So, talagang, sabi ko talagang natin po, hindi tayo makakauwi. Sabi ko kung gano'n, kami ko nasa Maynila. Kasi yung anak ko, di po talaga namin mag-trace. Ayaw naman namin yung ipasok sa ospital. Dahil nga po pag pinasok sa ospital, PUI. Talagang PUI, sinwabtes ko yung anak ko, yung pinasok ko. Yung napasok na ako na sa ospital, sinwabtes. Pero ngayon, wala pong mental result. Tumatawag. Pumasok po resulta. Huwag naman ako kayo matakot. Negative pag walang nasawa. So yun, natakot kami. Nakailang balik tayo, 2 beses no, sa ospital. Makalong beses natin talagang... Tatlo, pinasok na namin kasi kung hindi kami pinayuan ng semi-private na doktor, eh, mas maganda nga ako kung may COVID man siya o kayo, maganda kung hindi matitreat kayo. Okay, kasi talagang baka mamaya si Bob test positive, kaya wala namang COVID kami, malulusog. Eh, pagka-COVID, wala namang COVID. So yun yung pinakakamba lang namin. So yun, salamat sa karunungan na nagbibigay ng Diyos. Siya yung talagang nagbibigay sa atin ng tao, ng tamang tao. Amen po. Amen po. Para talagang magkaroon tayo ng karunungan, makita natin kung ano dapat natin gawin. So pinasok nga po yung anak namin, kasama namin doon, anim, yung isa, namamagaling pa, may diabetes. Halo-halo na ako kasama namin. Yung iba, hindi namin lang kung ano pupasok nila. So, salamat po sa patuloy ng pag-iingat ng Diyos. Salamat sa mga talagang hindi po nagkukulang yung Diyos natin. Okay, kahit tayo po ay ang pastor ko talaga, wala ko talaga yun. Wala ko talaga ng pera ng pastor. Pero salamat, talagang magpapapala ng Diyos, nakakarating po tayo ng kung saan tayo nakakarating para lang yun, nakikita ko natin yung pagpapala ng Diyos. So salamat din po sa mga patuloy na ginagawa po ng Diyos. Okay, hindi ko man po kayo mamention. Salamat po sa inyo, lahat po kayo, napatuloy po na pinagpapala po ng aming po Diyos. Ako din po nagpapasalamat dahil napansin ko po kayo, talagang marami, ilan mo dito, talagang bago yung mukha. Amen. Hindi ko kayo nag-lead kanina kasi napaka-busy ko ng tao. Sineset up ko, bala ko, next week na lang sana ito isi-set up itong sound recorder na ito. Pero may problema din pala tayo sa signal. So mahina po yung signal natin, kaya din po makita talaga kung ayos po yung sound natin through live stream. So salamat po sa presensya po ng bawat isa na nandito. Amen. Salamat po sa presensya po. Salamat din po sa mga kapatiran po natin na nakikita ko po dahil may nagpipicture. Every week, salamat, nakikita ko kayo. Kahit nawala po yung linggo, talagang nandito po sa church. Talagang ang pinilikuran po natin ay Diyos. Amen. Hindi po tao. Amen. Malakas na palakpang nga po. Amen. 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 So kung kayo po'y nakasunod ang ating pong aklat, ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Matthew chapter 2, verse 1 to 12. Yan. Matthew chapter 2, verse 1 hanggang 12. Babasahin ko po sa Tagalog version. Okay. Sabi po dito ng aklat po ng Matthew chapter 2, verse 1 hanggang 12. Verse 1. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. At nagtanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin. So, pwede mo makisuyo to? May kapasuyo. Abot mo ba? I-steady lang po siguro yan. Ready. Kasi mga kids nakaano eh. Nakaano ko sa'yo ko naka-record. Hinahamin kasi yung Bible. Hirapan ako mag-yan. Salamat. Okay, verse 3. Nang mabalitaan ito ni Herodes ay naligalig. Amen. Okay, naligalig po siya. Gayon din ang buong Jerusalem. Kasi nga po, may pangangamba na maagaw po yung trono mo. Kasi nabalitaan niya
pangako na mayroong Mesyas. Okay? Isa po yung hari. Kaya tinipo niya ang lahat ng punong saserdote at ng mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Okay? Again, ulitin ko po, no? Kung naghahanap po sila ng Mesyas at po ang direksyon na binigay po ng mga bagay ng mga saserdote sa Bethlehem po ng Judea. Kaya wala po siya sa Davao, wala po siya sa Lubo. Okay? Kung may kilala po yung mga taong ganyan, wala po sila. Ang sabi po, doon lang po siya magagaling. So, salamat. Isa lang po yung kilala mo natin na dumating na doon talaga ng galing ng Panginoong Jesus. Amen. So, at ikaw, Bethlehem, sa lugar ng Judea ay hindi ka uli sa mga pangunahing bahay ng Juda. Sapagat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad sila patungong Bethlehem matapos magbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako makasamba sa kanya. Okay? At lumakad nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Amen? Hindi po yung nanay. Amen nga po. Okay? So sabi po ng salita ng Diyos, no? Salita ng Diyos, no? Ang sinamba daw po nila ay yung bata, ang ating pong Panginoong Jesus. Okay, so liban sa ating pong Panginoon, alam mo yung mga pagsamba na alam po natin, yung po ay, alam nyo na. Okay, kayo na po yung nakakaalam. Kasi sabi po dito, lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at iniandog sa kanyang dalaglang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Samahan po panalangin ng Diyos. Salamat po sa isa na naman po pinagpalang umaga na binigay niyo sa amin. Salamat po sa presensya ng bawat isa na nandito. Naging po namin Espiritong Banal ito kung patuloy na magdala ng mensahe. Amen. Amen. So ngayong umaga, ating pong pag-aaralan ay yung mga wise men. Yung mga wise men. Pwede po i-flash niyo po yung message title po natin. No? Yung message title po kung hinanda dyan. Stop up yung monitor natin. Wala ho. May pa-flash niyo po yung yun. Yes, no? Are you open? So yung pag-uusapan po natin ngayong umaga, yung mga wise men, yung blessing kapag bukas ka. Kaya message title po natin, Are you open? Okay. Alam nyo, kanina nung nagte-testimony isang kapatid po natin, sabi ko hindi ko nakataon talaga yung mensahe ng Panginoon. Kasi alam nyo, ang nangyayari kapag ang tao sarado, wala kang mapupuntahan. Okay. Hindi kasi dahilan yung wala kang pastor, hindi ka mag-church. Amen. Nagiging sarado ka. Ay hindi, dapat sa church lang namin. Okay? Hintayin namin pastor namin. Okay? Alam na gagawa kapag bukas ka, wala ka sana dito, hindi mo nararanasan ang Panginoon. So, kaya nga I believe ito yung mensahe talaga ng Panginoon ngayong umaga ito, are you open? Kasi napakahalaga na bukas ka. Amen. Okay, bukas ka, ang tema po natin for this month is about extra blessing. Okay? So, may kinalaman pa din po yan yung pag-usapan po natin. Kasi iba kapag bukas ka eh. Okay? Iba kapag bukas ka. So, are you open? Okay? So, makikita po natin ngayong umaga na wala talagang
wala talagang pagpapala dun sa mga taong sarado. Okay? Hindi nababago yung mga taong sarado. Okay? Yung buong buhay mo, itinanim mo yung paniniwala mo sa ganito, ibinaon mo, hinumay mo, binaon mo. Okay? Makikita ko natin na wala akong pagpapala doon. So, ipag-usapan po natin ngayong bagay yung mga wise men. Okay? And I don't know kung may mga testimony ka rin katulad nito, nung panahon na naging sarado ka, talagang wala kang narating, pero nung time na talagang binukas mo yung sarili mo sa Panginoon, ibinukas mo yung sarili mo sa ibang tao, nakita mo talaga na doon talaga yung pagpapala ng Panginoon. Okay, nakita mo talaga na yung pagpapala ng Panginoon. So, again, are you open? Okay. So, sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, are you open? Are you open? Okay. So, yun yung panalangin natin ngayong umagang ito. Okay, ano man yung maging sitwasyon mo, maging bukas ka. Okay, maging bukas ka. Ano man yung sitwasyon mo ngayong umagang ito, wala kang pastor, maging bukas ka. Okay, maghanap ka ng church. Okay, kasi lalo kung hindi ka talaga techie, alam mo yung techie? Yung hindi mo talaga makuha yung live streaming ng kahit sa Maynila, hindi po, Maynila na po ito ha, share ko po sa inyo ha. Hindi po talaga lahat nakakabig ng live streaming. Hindi po talaga lahat nakakabig kung hindi po sila nagbukas ng church nung second week ng December. Ng January. December? December. Talagang ano eh, wala talaga eh. Talagang magugulat na lang si Pastor, nanonood siya. Ay, bakit hindi ka namin nakikita sa sa live streaming? Kasi nga hindi teke. So, nakikita niyo po. Okay? So, wala talagang pagpapala doon sa mga taong sarado. Okay? So, kasi minsan, ginagawa nating dahilan, okay, minsan nagiging dahilan kasi natin yung mga ganung sitwasyon eh. Kaya, ang nangyayari tuloy ngayon, nagiging sarado po tayo. Okay, nagiging sarado tayo. So, sisimulan po natin yung mensahe po natin, verse 10. Okay, basahin po natin muli, verse 10. Pwede po, i-flash niyo po yung mga passage sa po ng dati ni verse 10. Okay, verse 10. Amen, salamat. Ito lang, verse 10 lang po. Okay. Sabi po niya, when they saw the star, they shouted joyfully. Okay, pero sa NIV translation, ang ginamit pong word dyan is overjoy. Overjoy. Okay. Sabi po yung mga overjoy. Okay. Yung sobrang tuwa, sobrang galak po nila. Okay, nung makita daw nila yung tala kasi nandoon yung hinahanap po nila. Okay, na hari. So, makikita po natin sa passages na to, no? Yung pinag-usapan po pala natin again, yung mga magay. Okay? Sino po ba yung mga magay na pinag-usapan po natin? So, yung mga magay, okay, hindi po sila mga Hudyo, para po sa kaalaman po natin. Pero makikita po natin kung gaano po sila kabukas. Okay? Iba yung kultura nila, iba yung paniniwala nila, pero sila yung klase ng mga tao na bukas. So bakit? Again, bakit? Kasi again, nakita niyo po yung passage, nagbigay sila ng panahon para hanapin yung sinasabi po na nabalitaan po nila. And we don't know kung saan po nila nabalitaan. Okay, pwede sabihin natin yung captivity po ng mga Israelita po sa Persia. Kasi sabi po ng ibang scholar na itong mga magi nito galing ng Persia. Okay? So, pwede namin nila ikwento na meron daw Mesias, pinag-aralan nila. So, parang ang naging basya nila ngayon ay bituin. So, hindi po natin alam kung paano nangyari, pero yun po yung naging ano po nila. Okay? Ayon din po sa salita ng Diyos. So, iba yung kultura nila, iba yung paniniwala nila, pero sila yung mga tao na bukas po sila. So, nakita niyo po kung ano pong nagagawa ng mga taong bukas. May kagalakan. Okay? May joy. Okay? May joy kapag bukas ka. Kapag mas bukas ka, mas masaya kapag bukas ka. Okay? Mas masaya. Okay? Mas masaya kapag bukas ka. Kaya yung kapatid natin dito, nandito ngayon, di ba? Okay, amen. Masaya po ba tayo, mga kapatid? Amen. Okay? Di ba? Kapag bukas ka, nandun yung pagpapala, nandun yung joy ng Panginoon eh. Okay? Nakita niyo po yung mga magay. Yung joy nila nung panahon na to, yung joy nila na makita nila yung Mesias. Okay? Yung pagiging openness nila na ba't ba tayo mag-aaksaya ng panahon? Hindi naman, wala naman tayong, ano bang mapapala natin kung hahanapin natin yung Mesias na yan? Okay?
Mabuti pa yung mga Hudyo talagang hinihintay nila yung Mesyas, hinihintay po nila yung Kristo. Pero sila, bilang mga magay, anong mapapalaho nila? Pero again, mga kapatang hinabol kasi nila yung joy. Okay, yung joy na, sabi ko sa passage na to, no, yung joy na makita nila. Okay, na kung totoo ba talaga yung naririnig nilang balita. Amen, totoo po yung narinig po nilang balita na meron pong Mesyas. So mas open ka, mas masaya. Okay? Mas nagiging masaya yung buhay kapag bukas ka. Okay? Kapag sarado ka naman, doon ka lumulungkot. Okay, imagine, no? Kung ikaw nasa sitwasyon ng kapatid po natin, nandito po ngayong umagang ito, no? Eh, wala kang pastor, eh. So, kung ang mindset ko lang, wala akong pastor, dito lang siguro ako sa bahay. So, wala ka pang live, hindi ka teki. Okay, hindi ka teki na, ay, kahit siguro live streaming, makakakin ko si pastor. Wala akong gano'n. Okay? Buti kung alam mo, makasunod ka, pwede naman ito. Okay, nakakamiss din naman natin yun kahit wala ka dito. Pero through live streaming, nakakasunod po tayo. Okay? Na-acknowledge po natin yun. Salamat po sa presensya po ninyo. So sa mga nasa view, yung mga viewer din po natin ngayong umaga, sa mga tagapakinig po namin, na-acknowledge po namin kayo. Salamat po sa presensya po ninyo. Okay? Yan po yung nagagawa kapag bukas ka. Amen. Okay, hindi ka sarado. Hindi mo po pwedeng dahilan na, wala naman church, may pandemic pa rin ngayon eh. Okay? So, hindi mo na ako ng church kasi pandemic pa ngayon. So, anong nangyayari? Nagiging dahilan mo lang yun. Minsan. Okay? Lalo kapag minsan may tampo ka kay pastor. May tampo ka sa church. Yung mga kapatiran, no? Nagiging dahilan mo eh. Pambira, may tampo ko kay kapatid eh. So, pandemya. Salamat Lord, may pandemic. Hindi ako makakatin ng church. Naging Hindi ko dahilan. makikita yung kapatid ko. Okay. So mga kapatid, sana hindi po gano'n. Nagiging dahilan na lang po natin. Okay. Sana bukas tayo. Amen. Okay. Bukas tayo palagi. Ano yung opportunity na binibigay sa Lord? Nagbubukas si Lord, maging bukas tayo. Binigay sa Lord yung internet. Gamitin natin. Amen. Okay. Gamitin po natin. Huwag natin, ito yung isang bagay na natutunan ko po. Ito, matagal na po na ito, sinabi po ni Pastor Gador. Yung mga dahilan po dapat tinatanggihan. Okay? Yung mga dahilan dapat tinatanggihan. Okay? Kasi kapag yung dahilan, puro dahilan, okay, magiging dahilan. Okay, magiging dahilan para hindi ka na maging bukas. Okay? Magiging sarado tayo. So, mas lumulungkot ang taong sarado. Okay, sarado ang palad. Okay, amen. Mas lumulungkot yung taong sarado. Totoo yun, amen po ba dyan mga kapatid? Okay, pero pag mas bukas ka, doon mas masaya. Okay, kaya nga sabi ni Paul, talagang mas gusto niya, yung prinsipyo niya, yung kagaya sa Panginoong Jesus. Yung nagbibigay, kaysa daw yung nakalahad. Sabi ni Pablo. Okay, parang ayaw niya na nun Okay, so, di ba, mas lumulungkot ka kapag sarado ka. Okay? Kaya nga, may mga kapatid po tayo talaga, alam nyo, natutuwa po talaga ako. Siguro may mga napagpapala din dito, nakakagalak na nakikita po natin, kagalakan po talaga nila yung magbigay. Amen po. Hindi lang po natin sila ma-mention, pero kilala po nila eh. Kilala na po nila kung sino po sila. Kagalakan po nila yung makapagbigay. Ngayon nga po, may inabutong sa akin, ewan ko lang kung nandito po yung in-invite po ngayong umagang ito. Hindi ko lang kung nandito po yung pinsan ko, Sister Renalyn. Okay, nandiyan po. Yun, praise God. Yung kagalakan mo nila eh. Amen. Kasi ang kagalakan nila, makita nila yung gawain lumalago. Amen. Ano po yun? Kagalakan. Okay, kasi kapag masarado ka, mas doon ka lumulungkot. Pansinin nyo, no? Yung kapag sarado ka, kapag gusto mo, ikaw lang. Buksangero. Okay, sabi lang kayo ba rin, boksingero eh. Dapat pag makakris siya ng mga karatista. Okay, bukas. Okay, narinig ko po sa isang nukani sa katalahit ko yun. Okay, salamat po, praise God. So kapag masarado ka, mas doon ka, lumulungkot. Verse 11. Okay, babasahin po natin, sisimulan po natin, verse 10. When they saw the star, they shouted joyfully. Verse 11. As they came into the house and saw the child with Mary, his mother, they bowed down and worshipped him, Jesus.
they opened their treasure boxes and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. So nakita po natin, kapag ang tao open, mas natututo kang maging mababa. Okay? So nakita niyo po yung mga bagay na pinag-uusapan po natin, mga pantas po sila, mga scholar po sila nung panahon po nung dumating si Jesus. O nung panahon po ni Jesus, yung mga pantas sila po yung mga scholar. Okay? Matatalinong tao ito. Okay? Hindi niyo po ito mapapaluhod ng pambira. Ba't kami luluhod yan sa sanggol na yan? Sino ba yan? Okay? Yung pinag-uusapan po natin ngayong umaga ay mga scholar, mga scientist o sa panahon po natin ngayon, nag-aaral ng bituin. Kaya ganun nakita po nila na yung bituin gumagalaw, sabi na, kakaiba ito. Okay? May mga bituin nakikita tayo bumabagsak, yung tinatawag po natin mga shooting star eh. Okay? Pero ito kakaiba. Sabi nila, parang tinuturo tayo sa isang lugar. So kaya, nilalakbay ho nila yun. Kaya makikita ho nila yung tala na yun. So, grabe yung paglalakbay ho yun. Okay? Bakit po grabe paglalakbay ho yun? Dahil gabi ho sila naglalakbay. Okay? Sino po dyan nun? Naranasan niyo po yung ganyan. Sino po dyan nagtatrabaho ng gabi? Okay? Sino po magsasabi na madali magtrabaho ng gabi? Bakit ba kalaban niyo yan po? Mga nagpupuyat po dyan, no? Mga nakalang, puyat po talaga kami kasi may mga tao kami. O madalas puyat po. Wala na. 2 oras ang tulog. 3 oras yung tulog. Amen. Praise God. Kaya pag-gising ko, parang putlang-putla. Okay. Ang hirap po eh. Ano ang hirap? Okay, ang hirap. So, again, yung mga bagay na to, bakit sila mag-aaksaya ng panahon? Okay? Yung mga tao pinag-usapan ko, napakatalinong tao, pero again, natutuo silang maging mababa. Okay? Yun yung nagagawa kapag bukas ka. Okay? Tinuturuan tayo maging mababa. So, pinapakita sa atin ng Lord ngayong umagang to, ng salita ng Diyos na kung may issue ka sa pagpapakababa, kapatid, mahirap makapasok sa karya ng Diyos ang taong hindi mababa. Amen. Okay? Itong mga bagay na to, kung naniniwala ako, nakapasok po sila. Okay? Kasi pinapakita sa atin ng talata na to kung sino yung sinamba nila nung panahon na to, nung araw na to. Okay? At natagpuan nga nila yun. So, okay, sa mga taong may issue patungkol sa pagpapakababa, at pinapakita sa atin ng Lord na napakahalaga ng pagiging mababa. Amen. Luke chapter 18, okay, amen. Sino po alam yung story na to, no? Okay, siguro parang bulok na to sa mga matagal na nagbabasa ng Bible. Okay, nakita niyo po, no? Ano yung nagagawa ng taong mababa? Okay, sa taong nagtataas. Okay, so hindi pinagpapala, hindi tinataas ng Diyos yung taong nagtataas. Okay, amen, praise God. Okay, kaya hindi ko na pinuwento kasi alam niyo na yung story, no? Nasabi niyo na kaagad eh. Amen. So nakita po ninyo, no? Nakita niyo po kung alam niyo po yung story, no? Sabi, yung isa nang sabi, gano'n siya naging open, okay, hindi siya nahiya, no? Hindi lang natin masabi. Kasi sabi, yung habang dinadagukan daw yung dibdib niya, nagko-confess daw siya kay Lord. Kasi narinig ng Pariseo. Kaya nasabi ng Pariseo, makasalanan. Grabe, hindi nahihiya. Yung Pariseo, di ba, ma-pride yun eh. Ang girl, lagi sa church yan, pastor yun eh. Hindi magsasabi ng kasalanan yun. May pride yun eh. Okay, Pariseo eh. Okay? Pero sabi ko sa passage na to, grabe, makasalanan. Kaya nasabi ng Pariseo makasalanan kasi nga, sabi ko sa istorya, yung taong ito na mababa, dinadagukan niya daw yung dibdib niya. Okay, habang sinasabi niya, Panginoon, okay, patawarin niyo po ako na isang makasalanan. Okay? So again, ang sabi sa passage ng Luke chapter 18, siya yung pinagpala at itinaas ng Panginoon. So pinapakita sa atin ng Lord again, nandoon sa mga taong bukas yung mga pagpapala. Okay? Kapag masarado ka, doon ka lumulungkot. Okay? Nakita niyo po yung pag-alakan ko ng publikano, no? Hindi man niya literal narinig yung tinig ng Panginoon.
Okay? Pero sa sitwasyon na yun, naranasan ka, nandun yung kapayapaan. Okay? Nandun yung kapayapaan, nandun yung joy. Okay, kasi bukas ka. Amen. So may peace sa mga taong open. Amen. Okay? May kapayapaan sa mga taong bukas. Okay? May kapayapaan sa mga taong bukas. Okay, doon ka mas nagkakaroon ng peace kapag bukas ka. Diba? Yung makapagbayad ka kagad kay Kumbay. Okay, may kapayapaan ko eh. Diba kasi nakapaghulog ka kagad eh. Iba-iba yung, ay, tsaka na. Tsaka na kang mahulog. Doon ka walang kapayapaan. Doon ka walang kapayapaan. Kaya kapag mas bukas ka, okay, doon ka nagkakaroon ng kapayapaan. Kasi nung nasa Maynila ako kami, nasa Carinderia kami, hindi ko napansin ang asawa ko. May pumasok na Mumbai. Parang, yung sa, nagpupagsinta ko yung mga kanin, kakanin yung tinda eh. Kakanin yung tinda. So, may pumasok na Mumbai. May isang tindera sabi niya, oh, wala! Wala. Eh, Mumbai na kalahan. Wala. Eh, siguro naninibid. Okay, wala pa akong benta. Okay, wala pa akong benta. So, okay, amen, praise God. So, kasi kapag, doon ka kasi lumulungkot kapag sarado ka, mas may kagalakan kapag bukas. Amen. Verse 12, dito na po tayo magwawakas. Sabi po, verse 12. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos, sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan, pauwi. Okay? So, pinapakita sa atin ng Diyos, again, may pabor ng Diyos ang taong bukas. Okay? Nakita po natin, no? Imbes na isang Pariseo, sabi po sa passage na binasa na minention mo natin kanina, ang tinaas ng Diyos yung taong nagbababa. Okay? So, may pabor ng Diyos yung taong bukas. Okay? Hindi sila napapahamak. Nakita niyo po yung mga bagay, nakita niyo po yung favor. Okay? Nakita niyo yung favor nung sabi, hindi naalaman niya ni Herodes, pinatawag sila. Okay? Napuntahan nila yung Mesias, nakita nila si Jesus. Nakita niyo po yung favor. No, kapag inuuna mo ang Panginoon, hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon eh. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Maniwala ka kapatid, kapag inuuna mo ang Panginoon, hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon. Amen. Nakita niyo po, kung hindi sila dinalaw sa panaginip ng Diyos, ako naniniwala ko, ngayong umagang ito, lahat po sila nadamay doon sa sitwasyon ng mga bata. Diyan lang din, chapter 2 lang din. Pag binasa niyo po yung istorya, nung napaglalangan si Herodes, pinapatay lahat ng bata. 2 taon, pababa, pinapatay mo silang lahat. Ako naniniwala ko itong mga pantas na to, lahat din sila, patay din. Nung panahon na to. Kasi, again, mga pinapakita sa atin ng Lord, may pabor kapag inuuna mo ang Panginoon. Amen. Hindi kanya ipapahamak. Okay? Kaya nakita niyo po, sinabi ng Lord, huwag na kayo magpunta. Kasi yung sinasabi niya, nasasamba sa hindi yung totoo. Okay? Kaya, mag-iba na kayo ng daan. Nakita niyo po yung favor sa kanila ng Lord, no? So, pinapakita sa atin ng Lord, kapag inuuna mo, Lord, hindi ka niya ipapahamak. Maniwala ka, kapatid. May pagpapala kapag inuuna mo ang Panginoon. Even sa pagbibigay. Okay? Ito na po yung point natin kasi ang tema po natin for this month is overflowing blessing through giving. Amen. Maniwala ka, kapatid, kapag inuuna mo ang Panginoon, hindi ka ipapahamak ng Panginoon. Okay? Kapag nasubukan ka ng Panginoon, nasubukan ng Panginoon yung kamay mo, maniwala ka, masusubukan mo yung kamay ng Panginoon. Okay? Pangako niya yan eh. Okay? Pangako niya sa mga inuuna siya. Okay? Subok ka ang Panginoon. Okay? Nakita niyo po yung mga bantas, hindi sila pinabayaan. Maniwala ka, kapatid, hindi ka rin pababayaan ng Panginoon. Okay? Kung susubukan lang natin ng Panginoon. So, again, nahayaan ng Panginoon na makilala mo siya. Okay? Ngayong umagang ito, kung magiging bukas ka lang. Nakita niyo po yung mga bantas, hindi nila makikilala ang Panginoon. Okay? Sa panaginip, kung paiiralin nila yung pride nila na, mga bantas kami. Okay? Ba't namin dadalawin yun? Ano bang mapapala namin kung pupuntahan namin yung sanggol na yan? Yung sinasabi nila na darating na hari, ano bang mapapala namin?
Okay? So, nasulat sila sa history, yun yung kagandahan. Pero ano, at bukod doon, ano ba yung mapapala namin? Okay? Ano yung mapapala namin, ma? Okay? So, pero sabi ko sa history na to, okay? God revealed, okay? Nireveal ni Lord yung sarili niya sa mga wise men na to kasi hindi nila pinairal yung pride nila na marunong sila, okay? Kahit kinausap tayo ng Diyos, okay? Na mag-iba daw tayo ng daan. Nakikita niyo po yung picture, no? Pinapakita ko sa inyo yung picture, no? Na kinausap ka ng Diyos, matalino kang tao, okay? Kung kilala niyo po si Solomon, ang bihira, maniwala kayo, minsan yung sobrang talino, mahirap din eh. Wala ka nang pinakikinggan kapag sobrang talino. Maniwala kayo mga kapatid, si Solomon, sa sobrang talino niya, hindi na siya nakinig kahit kay Lord. Okay, ilang babala na narinig niya, panaginip na narinig niya, wala na po siya naririnig. Kasi nga, yun minsan yung pangaling kapag marunong ka. Pero salamat ngayong umagang ito yung mensahe ng Panginoon. Tularan natin yung mga pantas, no? Hindi nila pinairal yung pride nila. Okay? Kasi yung pride, alam mo yung karunungan mo, hindi naman sa iyo galing yan. Amen. Yung lahat ng mayroon ka, galing sa Diyos. Yung malakas na palang pangkanan ng Panginoon. Na yung lahat ng mayroon ka, hindi mo po pwedeng ipagyabang. Kasi lahat yan sa Diyos. Lahat yan galing sa Panginoon. So, God will reveal Himself to us. Kung ibubukas lang natin yung sarili natin, hindi natin paiiralin yung pride natin. Okay, na pastor ako, bakit ako iiyak? Pastor ako, bakit ako kakanta? Okay? May mga, pride natin, may mga pastor na nagagawa pa rin nilang lumuhod. Okay? May mga kapatid po tayo na nakikinig ngayong umaga ito, nagagawa pa rin po nilang magpuri. Amen. Okay? Kahit sa panahon ng pandemya ito, nagagawa pa rin natin. Pwede po humiling lahat po tayo, magwakas sa isang panalangin, dito na po tayo magwawakas. Yes, Lord, ngayong umagang ito, lahat po kami, ngayong umagang ito, ay nasa presensya po ng pananalangin ngayong umagang ito. Pwede po humiling ngayong umagang ito, inimbitahan po natin yung mga gitarista po natin ngayong umagang ito. Kahit yung gitarista lang po, minsan pa, awitin po natin yung pusong dalisay yung umagang ito. Sa mga tagapakinig po namin, patuloy na iimbitahan po namin ngayong umaga na samahan niyo po kami. At sa mga kapatid po natin na nandito, manatili na lang po kayo nakaupo habang tayong lahat ay nasa presensya po ng pananalangin ngayong umagang ito. Ngayong umagang ito, naniniwala ako, God will reveal Himself Amen, to Lord. us. Yes, Jesus. Kung ngayong umagang ito kapatid, magiging panalangin mo itong awit na to. Nawa itong awit na to hindi maging isang awit, maging panalangin. Maging panalangin po natin ngayong umagang ito. Panginoon, pusong dalisay. Panginoon, pusong dalisay. Panginoon, ngayong umagang ito ang aking nais. Lord, like yung mga wise men na pinag-aralan po namin ngayong umagang ito, pusong dalisay, Lord. Panginoon, hindi karunungan, Panginoon, yung pag-iiralin po namin ngayong umagang ito. Kundi Lord, yung pusong dalisay, Panginoon, ngayong umagang ito. Yes, Lord. Pusong dalisay. Yes, Lord, samahan na kami. Ang aking Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Nalikhain Yes, Lord, maging panalangin po natin mga kapatid dito awit na to. sa akin. Yes, Lord, hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Yes, Lord. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang malan. Ando ko'y Pagpupuri sa'yo lamang. minsan pa, gawin po natin panalangin, pusong dalisay. Pusong dalisay. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Naman kapatid, sa kinauupuan mo ngayong umagang ito, Nalikhain mo, Diyos, tinatatapuan ng Diyos ngayong para umagang sa ito. akin.
Kapatid, ngayong umagang ito, iniimbitahan ka ng Panginoon na magbukas ngayong umagang ito. Ang Yes, Lord. aking Hallelujah, Jesus. Dalikain mo, Diyos, para sa akin. Lahat po tayo, isang pusong tapat. Isang pusong tapat, masa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. At dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. Yes, Lord, isang pusong tapat. Isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Yes, Lord. At Dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, ngayong umagang ito, Yes, Lord. naimbitahan na namin na samahan mo kami ngayong umagang ito. Jesus. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos ngayong umagang ito. Amen. Purihin Pwede ka, po bumili Jesus. ngayong umagang ito. Isang minuto ngayong umagang Yes, ito. Lord. Purihin ka. Isang minuto na ngayong umagang ito. Yung labi mo nakabukas ngayong umagang ito. Yung isang minuto na yung labi mo ngayong umagang ito nagpupuri ngayong umagang ito nagpapasalamat. Yung isang minuto na ngayong umagang ito, yung labi mo nananalangin ngayong umagang ito. Yung labi mo ngayong umagang ito nagsasabi, Panginoon, pusong dalisay ang aking nais. Panginoon, ngayong umagang ito. Lord, like the wise men, Lord, ngayong umagang ito. Lord, hindi karunungan, hindi pride ngayong umagang ito, Lord. Ngayong umagang ito, isang pusong dalisay, Panginoon, ang dalangin po namin ngayong umagang ito. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Purihin ka. Panginoon, salamat po. Minsan pa, sa isa na naman pong mensahe mo ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon. Espiritong banal sa iyong patuloy na pagkilos. Hindi namin dito tinatapos, Panginoon, itong mensahe ito. Iniirin po namin na patuloy kang gumalaw sa buhay ng mga tagapakinig po namin Amen. ngayong umagang Amen, ito. Lord. Sa lahat po na nakakaabot ng live streaming na to, Yes, Jesus. ng tinig na to, Panginoon, dalangin po namin ngayong umagang ito. Panginoon, ngayong umagang ito, magkaroon ng mga taong bukas, Panginoon. Amen. Bukas, Panginoon, na makilala ka, Panginoon, bilang sariling Panginoon, tagapagligtas. Bukas, Panginoon, sa mga opportunity, Lord, magbukas, Panginoon, ngayong umagang ito. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, ang dalangin po namin sa lahat po ng mga tagapakinig po namin ngayong umagang ito. Lahat po kami ngayong umagang ito, turuan mo kami maging bukas. Amen. Panginoon, kung ito po ikaayos at ikagaganda po namin, Lord, ikatitibay po namin, Panginoon, ang paniniwala po namin, turuan niyo po kami, Espiritong Banal. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Sa ngalan po ng makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Pwede pong lahat. At palakpakan po natin ang Diyos. Kung kaya niyo po sumigaw, kung kaya niyo pong purihin ang Diyos, kung kaya niyo pong ipalakpak ang inyong mga kamay ngayong umaga ito. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos.